Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. We are on the 90 for Novena to the Divine Mercy, and this is Diary Entry number 12, 28 to 29. Today, bring to me souls who have become lukewarm, and immerse them in the abyss of my mercy. These souls wound my heart most painfully. My soul suffered the most dreadful loathing in the Garden of Olives because of lukewarm souls. They were the reason I cried out, Father, take this cup away from me, if it be your will. For them, the last hope of salvation is to flee to my mercy. Most compassionate Jesus, you are compassion itself. I bring lukewarm souls into the abode of your most compassionate heart. In this fire of your pure love, let these tepid souls, who like corpses filled you with such deep loathing, be once again set aflame. O most compassionate Jesus, exercise the omnipotence of your mercy and draw them into the very ardor of your love and bestow upon them the gift of holy love. For nothing is beyond your power. Fire and ice cannot be joined, either the fire dies or the ice melts. But by your mercy, O God, you can make up all that is lacking. Eternal Father, turn your merciful gaze upon lukewarm souls who are nonetheless enfolded in the most compassionate heart of Jesus. Father of mercy, I beg you by the bitter passion of your Son and by his 3-hour agony on the cross, let them too glorify the abyss of your mercy. Ikasyam na araw. Sa araw na ito, dalihin mo sa akin ang mga taong nanlalamig at ilubog sila sa kailaliman ng aking awa. Silang sumusugat ng napakasakit sa aking puso. Ang espiritu ko'y dumanas ng nakatatakot na pagkasuya sa hardin ng olibo dahil sa mga taong nanlalamig. Silang dahilan ng aking palahaw, Ama. Alisin mo ang kalis na ito kung loloobin mo. Para sa kanila ang huling pag-asa ng kaligtasan ay ang tumakbong palapit sa aking awa. Lubhang mahabaging Jesus, ikaw ang kabuuan ng habag. Dinadala ko ng iyong sa iyong taong nanlalamig sa tinatahanan ng iyong lubhang mahabaging puso. Sa puya ito ng iyong wagas na pag-ibig, tulutang ang mga taong ito na nanlalamig na parang mga bangkay at nagdulot sa iyo ng malalim na pagkasuya ay muling magpapag-alap. O lubhang mahabaging Jesus, gamitin ang walang hanggang kapangyarihan ng iyong awa at takitin mo sila sa kainit-initan ng iyong pag-ibig at pagkalooban mo sila ng biyaya ng banal na pag-ibig sapagkat walang hihigit sa iyong kapangyarihan. Hindi mapag-iisa ang apoy at yelo. Maring ang apoy ay mamatay o ang yelo'y maglaho. Ngunit sa iyong awa, O Diyos ko, mapupunan mo ang pagkukulang nito. Amang walang hanggan, ibaling mo ang iyong maawaing pagtingin sa mga taong nanlalamig. Nakabilang rin sa nakapaloob sa lubhang mahabaging puso ni Jesus. Ama ng awa, sumasamo ka sa iyo na alang-alang sa matinding paghihirap ng iyong anak at alang-alang sa kanyang 3 oras na pagdurusa sa krus. Tulutan ng sila rin ay magbigay puri sa kailaliman ng iyong awa. Amen. We have come to the last day of our novena to the Divine Mercy. And for the last day, the focus
is for the lukewarm souls, yung mga nanlalamig na mga kapatid natin, yung mga nawala na ng pag-asa, nakalimot na ng tuluyan sa ating Panginoon. Maaring nalulung na sila sa kanilang hanap buhay o sa isang relasyon o kung ano man ang pinagkaabalahan nila o kaya ay depressed, no? Sobrang lalim ng depression, maring ganoon. At itong mga taong ito ay nakalimot. Ito yung mga nakalimot na talaga. Na sa ilang bagay ng buhay nila, nakilala na ng Diyos pero nalimutan din. Maaring dahilan sa nalulong, sa bisyo, o kaya nalulong sa trabaho, o kaya ay may mga pinagdaan ng mga suliraning hindi nakayanan. So, nanlamig. At sabi nga kasama sila, kabilang sila sa sagap ng sinag ng mahal na Panginoong Yesus. When He was on that cross, His love and mercy encompasses everyone. Na nasabi na kung sino-sino yung siyam na mga kaluluwang iyon, siyam na uri ng mga kaluluwa. Nagsimula sa lahat ng mga kaluluwa, whether nanlalamig o kaya ay matatapat, lahat yan. Pero na mas doon sa mga makasalanan, matitinding kasalanan. So that was day 1. And we are now on the 9th day. So mapapansin nyo, good and bad souls, they are both included in the novena to the Divine Mercy. Lahat sila gusto nating ilubog, immerse them all in the abyss of the Lord's mercy. Again, who are they, no? Yung sila yung ilulubog natin sa awa ng Diyos. Lahat ng tao, kay mabuti, kay masama, kay sagad-sagaring kriminal, o banal. Lahat yun sa nakaraang 9 na araw ay inialay natin sa Panginoon upang mabasbasan ng kanyang liwanag, upang tumanggap ng kanyang awa. Bakit lahat, no? Bakit lahat? Ba't hindi na lang yung mga problemadong mga kaluluwa? Sapagkat even those who are holy also need the mercy of God. Kasi kahit anong galing, si Faustina, di ba? Galing, banal, pero kinaawaan pa rin ng Panginoon. She was also given the love and mercy of God. Naranasan niya yun ng higit kaysa kanino man. But she was holy. Kasi, again, holier people or holy people have the purpose to save souls. So, kung hindi yan i-empower ng Panginoong Yesus, mababaliwala. Hindi sila magagamit para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. So, kasama sila sa inaambunan ng awa. And then also, on the other side, ay yung mga talagang makasalanan. No, anumang degree or level ng pagkakasala, kasama sila lahat sa awa ng Panginoon. Siyempre, kaya nga sinasabi ng Panginoon, lalo't higit itong mga taong ito ang nangangailangan ng kanyang awa. Priority sila in the order of love and mercy of God. Priority ang mga matitinding mga makasalanan. Siyempre, bakit? Kumbaga sa gamot, high dosage yan. Ang ibibigay mo yan kasi malala yung sakit. Higher dosage. Hindi pwedeng yung ibinibigay mong gamot, dosage ng gamot sa hindi naman masyadong matindi ang sakit pareho no sa mga mas malalang sakit magkaiba yon. The dosage would
increase depending on the level of their sins. So in awa, again, the mercy or awa ng Diyos ay mas higit sa mga mas makasalanan. This does not mean that they are more favored, no? Kundi dahil lamang sa papaano gagaling ang makasalanan nga, no? Kung ibibigay mo lang level ng awa ay kakatingot, kakapanggot. Now, for the ninth day of this novena, for the souls who have become lukewarm, nung nasa krus ang ating Panginoon, sinabi niya, di ba, Father, Ama ko, alisin mo ang kalis na ito. Subalit ang mangyari nawa ay iyong kalooban. Masakit kasi no? Matindi ang idinulot na sakit ng mga taong ito, the lukewarm souls, sa ating Panginoon. Bakit? Kasi nga ang Panginoon nga ang nagpasan ng lahat ng ating mga kasalanan. Nandun na siya sa kabayubay sa krus, hindi pa rin tayo humihingi ng kapatawaran. So the sins of the world exist pa rin, no? Habang ang Panginoon ay nagsasakripisyo na para sa kasalanan ng tao. Kaya, alisin mo ito, Panginoon. Alisin mo to aking Ama, pero mangyari nawang iyong kalooban. So the Lord Jesus bear all these things for the sake of the lukewarm souls. For the sake of the good souls. Lahat ng ito. Sapagkat maging tayo man, anuman ang antas ng ating kasalanan sa Panginoon, ang ating kaligtasan ay nakalaan pa rin, nakadepende pa rin sa awa ng Diyos. No? Kasi nga, lahat nga, everything is grace. Lahat ng nangyari sa buhay natin, all because of God. Everything is grace. No, whether good, whether bad, everything is grace. Ang Panginoon ay nandyan palagi. Ang kanyang grasya ay available 24/7. Hindi man natin ito maramdaman agad-agad, but it is there. It would just depend on the level of our trust. So that just like Jesus who said, Father, take this cup away from me, no? Sasabihin din natin sa Panginoon, kung maaari, alisin mo, Panginoon, ang mga pasakit na amin dinaranas, subalit mangyari nawang iyong kalooban. So that would be the same for us. Hindi mo to aasahan sa lukewarm soul, sa atin to inaasahan. That's why we are part of the overall novena to the Divine Mercy. And together, yung mga kaluluwang inalay sa bawat araw ay nagko-complement to each other. Well, the good continue also to pray for them. These souls receive. So sila yung recipient at tayo naman ay nagre-receive them somehow pero mas nagbibigay tayo. Again, itong mga lukewarm souls na ito ay napakalaki, napakarami. And sometimes dahil medyo frustrated na sila, bigong-bigo sila sa ating pananampalataya. Hindi sila nakakamit ng kaginhawaan while they were still with us. Kaya may mga pagkakataon na umiiba talaga sila ng relihiyon, umiiba ng lindas. But anyway, ang sinasabi ko rin sa ganyan, no? Kung doon nila matatagpuan ng Diyos sa ganoon na mga paniniwala at relihiyon ay wala, pasakamay natin sa ating Panginoon ang kanilang kapalaran. So for the ninth day, let us always think of all these lukewarm souls and pray for them. Napakarami nito at sana'y maibalik natin sila sa paanan ng ating Panginoon.